Sa larangan ng pondo ng pamahalaan, nagdulot ng mainit na diskusyon ang paggamit ng mga kompetensyal na pondo. At si pangalawang Pangulo at kalihim ng edukasyon, Sara Duterte, ay natagpuang nasa gitna ng kontrobersyang ito. Sa artikulong Sara Duterte, ang kontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan, na isinusulat ni Giselle Umbay at inilathala ng GMA Integrated News. Tatalakayin natin ang mahalagang aspeto ng isyong nauugnay sa paggamit ng mga kumpidensyal na pondo sa gobyerno at paano ito nakakaapekto kay Vice President at kalihim ng edukasyon Sara Duterte. Sa aming video, susuriin namin ang mga mahalagang punto ng artikulo. Lalimang masususing pag-aaral ang mga paliwanag ni Sara Duterte tungkol sa confidential na pondo, ang mga reaksyon ng mga kritiko at kung paano ito maaaring makaapekto sa mga mamayan at sa politikal na klima ng Pilipinas. Magsusuri rin kami ng potensyal na epekto ng artikulo sa mga mambabasa at paano ito maaaring makaimpluwensya sa kanilang mga opinyon at takbang. Ang artikulong ito ay mula sa isang marerespetadong at matagal nang nakilala na media organization sa Pilipinas. Ito ay may pangkalahatang magandang reputasyon, may pangako sa etikal na pamamahayag at may kasaysayan ng pakikilahok sa komunidad. Si Giselle Umbay na isang junior news producer para sa GMA Network. Ang may akda sa artikulo, siya ay patuloy na sumusuri ng iba't ibang mga paksa kabilang ang edukasyon, crime, kalusugan ng publiko, military affairs, government at politics. Ang kanyang mga kamakailang na artikulo ay nagpapakita ng mga isyu sa edukasyon, gobyerno, DepEd at confidential funds ni Sara Duterte. Kinikilala ang GMA Integrated News bilang isang marerespetadong pinagkukunan ng balita, lalo na sa Pilipinas. Ito ay matagal ng pagkakaroon at tumatanggap na ng mga parangal at pagkilala para sa kanilang pamamahayag. Ang GMA Network at GMA News ay may kasaysayan ng pakikilahok sa komunidad at serbisyong panlipunan na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa responsableng pamamahayag. Ang GMA Integrated News ay isang bahagi ng GMA Network, isang kilala at marerespetadong media organisasyon sa Pilipinas. Ang GMA Network ay isa sa mga paunahing figura sa industriya ng media sa Pilipinas sa maraming taon, na nagbibigay ng kredibilidad sa kanilang pagbabalita. Ang artikulo ay nilathala noong 5 ng Oktubre at na-update sa parehong araw. Ito ay nagpapahawatig na ang nilalaman ay kaalinsabay at pakabago na mahalaga sa mga artikulo pambalita. Ayon sa isinagawang survey ng Statista noong Hunyo 2023, masigit na pinagkakatiwalaan ang GMA News kumpara sa iba. Ipinapakita ng survey ng Statista na mas mataas ang antas ng tiwala ng mga tao sa GMA News kumpara sa mga kalaban nito, tulad ng Philippine Inquirer, Philippine Star, Manila Bulletin at iba pa. Ayon sa datos mula sa online survey, 74% ng mga respondente ang nagtitiwala sa GMA News Online. Ito ay isang magandang indikasyon ng reputasyon at kredibilidad ng GMA News sa mata ng kanilang audience. Kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Sa pagsusuri ng artikulong Sara Duterte, ang kontra sa confidential funds ay kontra sa kapayapaan ni Giselle Umbay na inilatala sa GMA Integrated News. Makikita ang mga sumusunod na mahalagang punto. Ang artikulo ay sumusuri sa pahayag ni Sara Duterte hingil sa paggamit ng confidential funds. Ang may akda, si Giselle Umbay, ay isang alagad ng media na nagdadala ng balita ukol sa mga kritikal na issue sa Pilipinas. Ang GMA Integrated News ay kinikilala bilang isa sa mga respetadong pinagkukunan ng balita sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng GMA Network, isang matagal nang kilalang media organization. Ang may akda,
Giselle Ombay ay isang alagad ng media may kaalaman sa pagbabalita sa iba't ibang issue. Ang artikulo ay tumatalakay sa mahigpit na issue ng paggamit ng confidential funds sa panahon. Ipinakita nito ang pangunahing punto ni Vice President Sara Duterte na ang kontra sa mga pondong ito ay kontra sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Pinapakita rin nito ang mga reaksyon at sa loobin ng iba't ibang sektor ng lipunan hinggil sa isyong ito. Ang artikulo ay nasa wikang English na nagpapahayag ng pagsusuri at pahayag ukol sa issue ng confidential funds sa paraang kailangan mo ng malawak na kaalaman para malinaw at madaling maunawaan para sa mga mambabasa. Ang artikulo ay nagpapakita ng mga argumento mula sa iba't ibang panig ng issue. Ipinapakita nito ang pahayag ni Sara Duterte at mga reaksyon ng kanyang mga kritiko kung kaya't nagbibigay ito ng masusing pagsusuri ukol sa usaping ito. Tulad ng anumang artikulo, mahalaga pa ring suriin ang posibleng bias o kinikilingan, lalo na sa mga issue ng politika. Ito ay isang katungkulan ng mga mambabasa na mag-ingat at maging mapanuri sa mga pahayag ng mga pinagkukunan. Pero dito, maayos naman na ipapakita ng artikulo ang bawat hinaing ng mga kritisismo sa Vice Presidente at ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte kung saan balanse ang pagrepresenta ng artikulo sa mahalagang issue ng Pilipinas. Epekto sa audyensya. Ang artikulong ito ay may potensyal na makaapekto sa kanyang mga mambabasa sa iba't ibang paraan na maaaring impluwensyahan ang kanilang mga opinyon at mga aksyon. Una, maaaring itong magbukas ng pinto sa pagpapalit ng opinyon ng publiko ukol kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Ang kanyang malalakas na depensa sa mga confidential funds at kanyang tugon sa mga kritiko ay maaaring magdulot sa mga mambabasa na tingnan siya bilang tagapagtanggol ng seguridad ng bansa o bilang hindi konsistente sa kanyang mga pahayag. Ito sa kabilang banda, maaaring magdulot ng impluwensya sa kung paano nakikita ng publiko ang kanyang liderato at kredibilidad. Pangalawa, ang mga individual na sumusuporta kay Sara Duterte. Ang kanyang pananaw ukol sa mga confidential funds sa artikulong ito ay maaaring palakasin ang kanilang paniniwala sa kanyang pamumuno. Sa kabilang dako, ang mga may agam-agam ukol sa kanya ay maaaring magkaroon ng higit pang pag-aalinlangan dahil sa tila pagbabago sa kanyang posisyon. Ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa suporta sa politika. Pangatlo, ang diin sa transparency at accountability sa paggastos ng pamahalaan ay maaaring mag-udyok sa mga mamabasa na makilahok sa mga pag-uusap ukol sa pangangasiwa ng pondo ng bayan. Pang-apat, ang artikulo ay maaaring maging paksa ng talakayan sa iba't ibang media tulad ng telebisyon at mga talk show. Ito ay maaaring magdulot din ng mas maraming pag-uusap sa mga social media platforms na paglalalim pa sa epekto nito. Huli, ang mga mambabasa ng maalam ay maaaring magkaroon ng mas mataas na partisipasyon sa mga gawaing sibiko tulad ng pagdalo sa mga town hall meetings, pagkontak sa kanilang mga kinatawan o pakikilahok sa mga pampublikong pag-uusap ukol sa budget at accountability ng pamahalaan. Ang pagsusuri ay nagpapakita ng kahalagan ng media literacy at critical thinking sa pag-evaluate ng balita, lalong-lalo na sa digital age. Ang kasanayang ito ay mahalaga para sa mambabasa upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at malaman ang credible na sources mula sa hindi mahalaga ring magkaroon ng kamalayan sa posibleng biases at conflicts of interest ng mga sources ng balita. Nagbibigay diin ang artikulong ito sa kahalagahan ng pagiging literate sa media at kakayahang mag-isip ng malalim. Dapat maging mapanuri ang mga mambabasa sa pagtanggap ng mga balita. Kilalanin ang mga posibleng kinikilingan at maghanap ng iba't ibang mga pinagkukunan upang maibuo ang isang may kabuluhan
at maalam na perspektibo upang sa mga komplikadong isyu. Mahalaga ang pag-unawa sa detalye ng pamahalaan sa kakayahan nitong maging transparent at mapanagot upang makagawa ng may kaalaman na mga pagsusuri ukol sa mga bagay na ganito. Sa isang daigdig na sagana sa impormasyon, ang pagiging literate sa media at kakayahang mag-isip ng malalim ay mahalaga para sa pagtahak sa daang patungo sa masusing pag-unawa ng kalakaran ng balita at ng mga pwersa na nakakaapekto sa ating lipunan. Ang pangunahing punto na itinampok ay kinapapalooban ng pangangailangan ng mga mambabasa na mag-isip ng may kritikal, magkaroon ng kamalayan na posibleng kinikilingan, at humanap ng iba't ibang pinagkukunan upang makabuo ng masusing perspektibo ukol sa mga komplikadong issue, lalong-lalo na sa larangan ng government, finances at transparency. Sa huli, ang pagsusuri ay nagpapakita na ang media literacy at critical thinking ay hindi lamang personal na kasanayan, kundi makakaapekto din sa mas malawak na lipunan. Ito ay naglilinaw ng kahalagahan ng pagtuturo ng media literacy sa mga paaralan at ang role ng mga mamamayan sa pagtukoy at pagsusuri ng impormasyon. Ang mga kasanayang ito ay nagpapalalim ng pangunawa sa mga komplikadong issue, nagpapalaganap ng mas mataling diskurso at nagpapalakas na papapanagot sa lipunan.